Good morning mga ka-Titans. Ngayon po is Saturday. So, ibig sabihin, pag Saturday po, in-expect natin na Titans Day. So, pag Titans Day, maraming learnings lagi ang nasa isip natin supposedly. So, pag Titans Day, expect po natin na maraming mga teachings or learnings na ma-acquire natin sa mga speakers natin. So, ngayon, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si AJ. Dati po akong OFW na nag-for good na po sa Pilipinas dahil sa nakita ko na ang pagninegosyo pala sa Pilipinas may magandang future. And ang natasan po ako ngayon sa Sabado as Titans Day bilang speaker na mag-share po ako papaano daw how to invite and close deal online. So, siguro i-share ko lang kung papaano po ako nakikipag-usap sa mga kliyente through online. Dahil most of the time na nakakausap namin is mga online talaga. Mga online kliyente na hindi ko naman kano-ano, all out sa kanilang mga vacations kung nasaan man, sobrang kahit hindi sa Pilipinas, sa abroad, nagko-close deal din namin. So dito, may bibigay akong mga kategorya at mga steps na prepare namin ang team namin kung paano kami kumakausap online. So siguro may mga kliyente kasi talaga na pagdating sa online talagang nahihirapan sila ipaintindi kung ano talaga ang concept ng negosyo na ino-offer nila. Kaya kung bakit yung mga kliyente is nagtatanong kung kani-kanino at hindi sila nag-i-stick sa isang tao lamang, which is dapat kung sino talaga ang kausap mo, yun dapat talaga kasi yun ang protocol ng ating kumpanya. Pero paano mo ba masusunod yung ganong protocol kung mismo ikaw na nakausap, hindi mo kayang i-deliver ang tamang konsepto, ang tamang marketing plan ng business na ino-offer mo? Tama? So the best way is you have, number one, is yung understanding. Number one, understanding. Ibig pong sabihin, dapat ang concept or yung marketing plan is ipinapaintindi talaga, detailed by detailed. Kumbaga dati, hindi mo masyadong ni-elaborate lahat kung ano talaga ang negosyo mo. Pero ngayon is talagang nahihirapan tayo kumausap in person. So, the most of the time na ginagawa natin is online talaga. Through Zoom, marami tayong mga ways. Through call, through Zoom, yung video call, pwede po yun. Kasi paano mo nga naman makakausap ang, let's say, nasa abroad. Siyempre, through through Zoom or video calls na rin. Tama? So, sa number one, ang sabi is understanding. So sa understanding dapat, you have to make it clear. You have to make it clear na kung ano ba talaga ang konsepto, ano ba talaga ang marketing plan ng business na ino-offer mo. Kasi may mga kliyente kami na sa amin nagpa-franchise. Bakit? Mga reason nila is may nakausap na daw sila, pero hindi nila maintindihan, daw sila mag-explain. So kung bakit sila naghahanap pa din ng ibang mga makakausap related doon sa business na gusto nila, like Unified, di ba? So naghahanap sila ng tao talaga na makakasagot doon sa mga katanungan nila kasi may mga tanong sila na sinisegue ng ating mga franchise consultant o yung mga franchisee natin. Sinisegue nila in a way na hindi naman yun talaga ang gusto ng kliyente. Dapat you have to make it a point na
dapat direct to the point tayo sa mga kausap natin. At you have to make it sure na pag kumausap ka sa kliyente online, you have to be transparent. Hindi ka dapat, maging straightforward ka kung ano ba talaga ang content ng negosyo mo. Ipapakita mo sa kanya kung ano talaga, paano kitaan ba dyan, paano ka ba dapat mag-avail dyan, ano ba requirement dyan. Usually yung mga tinatanong nila paano ba talaga ang kitaan dyan, paano ba ang proseso dyan. So dami-dami ng mga tanong, hindi mo pwede, isa-isahin mo dapat tanongin, sagutin mo. Hindi pwede na kakaligtaan mo lang, ang gusto mo lang yung, mag-fill up ka muna ng details mo bago kita sagutin. Hindi ganon. Kasi aayawan ka talaga, maniwala ka. Baka magtanong yan sa iba. Kung gusto mo talaga ng tip, paano mag-stick sa'yo ang tao, una dapat tawagan mo. Yan talaga ang hindi ko natutunan sa sarili ko. Kasi, batay sa aking experience, mahina ako, yun ang pinaka-weak point ko, yung tumawag. Ayaw ko talaga tumawag kasi mas magaling talaga ako sa typing. Sa typing talaga, kamakausap lang sa online, pero when it comes to calling, medyo mahina po ako doon. So, medyo naghahanap ako ng mga leaders ko kung saan sila mas magaling. Kung magaling ka sa calling, binibigay ko sa itong kliyente na to. Kung magaling ka sa typing, dito ka sa typing na to, ikaw ang kumausap. So, ganoon na lang, nagdi-designate na lang ako ng mga tao na kakausap. Pero, most of the time, pag ako talaga kumakausap, pinapaintindi ko talaga. Kailangan maintindihan niya, detalye by detalye, paano ko explain ang negosyo. So, number two, paano ako makausap sa online. Number two is, magkakaroon ka dapat ng rapport. Magkakaroon ka dapat ng rapport na kung saan magiging all out ka sa sarili mo. Bubuksan mo ang sarili mo sa kausap mo. Magpapakilala ka, dapat as much as possible, dapat makita niya yung ID mo na sa company ka nagtatrabaho or meron kang ID sa company, or else kung wala kang company ID, mga valid IDs mo, pwede mo ipakita sa kanya na legit ka talaga. And dapat lahat talaga ng information na kailangan niyang malaman about sa'yo, dapat i-inform mo yan or dapat inilalatag mo yan sa kanya. Hindi pa pwede na nag-uusap kayo na wala kayong kakilalan sa isa't isa. Kasi once na kumakausap kami, as much as possible, nasabi lagi namin yan ma'am, ano po ang name nila at location? Yun talaga lagi ang tinatanong namin. Kung saan ang location niya, na accessible ba siyang puntahan, then why not? Lalo na lockdown, dapat hindi siya makapunta ng opisina. So, yun talaga ginagawa namin. So, pag ganyan, na nahirapan sila pumunta, is tayo mismo ang lumapit na sa kanila. And, dapat kilala din natin ang kliyente. Ano ba ang estado ng kliyente na to? Ano ba siya, may negosyante ba siya? Or employee ba siya? Or ano ba ang racket? Online seller ba siya? Paano natin siya? Dapat kilalanin talaga natin ang kliyente natin. Paano? And then, pag nakilala natin ang kliyente, alam na natin paano siya papasukan ng mga ideas or information pagdating sa business natin. Kasi online lang naman talaga tayo. Okay? So, rapport. You have to make it sure na kilala mo ang kliyente mo at makilala ka din. Ikaw muna ang mauuna magpakilala bago ang kliyente. Kasi ikaw sa'yo nag-inquire. So, you have to make it a point na kilala ka talaga na ano ba ang background mo, ano ka ba dati, dati magbabasura ka, ngayon executive ka na, yung mga ganon, yung mga ano bang nangyari sa'yo after nung before ka mag-unified, yung mga ganon, mga experiences mo. Kumbaga additional ingredients na lang yan, yung mga experiences mo, i-share mo din. Kasi, ang kinukuha mo talaga dito, yung main point kung bakit mo kailangan ibuksan ang sarili mo, is para mapanatag ang loob ng kliyente mo sa'yo. Yung parang hindi siya mag-all out, mag-hide ng kanyang
ng kanyang sarili or hindi siya maging at ease siya sa pakikipag-usap sa'yo. It meaning, pag rapport, sabi nga nila, you have to build relationship with your prospect. Relationship. Magkakaroon ka ng relationship sa relationship, hindi naman sa porket may relationship yung magliligawan kayo. Liligawan kayo in a way sa negosyo. Pero personal, iba yun, usapan. Tama? So, yun ang number 2 natin, rapport. So, number 3, ang bibigay kong tip yung urgency. Urgency kung bakit kailangan nilang kumuha agad-agad ng business mo. Okay? Dapat ipaintindi mo talaga sa kliyente mo yung urgency, lalo na sa panahon ngayon, na kailangan talaga magkaroon ka ng negosyo ng ganitong online. Kasi ang mga tao ayaw na lumabas. Ang mga tao takot na pumila just because of our situation of the pandemic crisis na hinaharap natin sa ngayon. Tama? So, ang kailangan talaga ipaintindi mo sa kanya, ma'am, ngayon sa mga panahon ngayon, ma'am, kailangan mo na ganitong negosyo. Bakit? Para hindi na ang mga kapitbahay mo hindi na pipila sa labas, hindi nalalayo, instead na pumunta sila sa mga establishmento, hindi sa'yo na lang pupunta, ibibigay na lang sa bills payment niya or magpapadala sa'yo, di ba? Napaka convenient ang negosyo natin na kung saan hindi na talaga sila lalayo. Yun ang ipapaintindi natin sa mga kliyente natin na kailangan ngayon sa panahon ngayon hindi mo na kailangan ang pumila. Why you have to make fall in line when you can make it online? Ika nga, di ba? So hindi mo na kailangan pumila-pila pa kasi hassle yan, it takes time and then mag-exert ka pa talaga ng effort dyan. Tama? So yun ang number 3, urgency. Yung number 4, yung importance ng business natin. Gaano ba kahalaga ang business natin sa panahon ngayon? Napaka-importante. Kasi ang negosyo talaga natin, hindi na sila, sabi ko, hindi na sila maglalakad, mag-effortless na ba ang negosyo? Kasi just by using your phone, laptop or desktop, pwede ka na magpadala ng Western Union. Pwede ka na mag-book ng ticket sa cellphone mo lang as long as may data connection ka. Tama? So, napaka-importante yung negosyo ngayon kasi ang mga establishmento sa labas, maaga sila nagsasarado. Imaginin mo, kapag mayroon kang ganitong negosyo, online lang, 24/7 accessible ang system mo. Anytime, anywhere, pwede ka magnegosyo. Tama? Kahit nasa ang lugar ka man, pwede mong gawing negosyo ito. Ganito kahalaga ang negosyo na saan ka makakita ng klaseng pagkakakitaan or business na dala-dala mo kahit saan ka. Tama? So ito lang talaga kahit nasaan ka man, nasa CR ka man, nasa kwarto ka man, gamit mo lang ang cellphone mo, may negosyo ka. Okay? So number 4. Number 5 is paano ba close the deal online? Paano mo ba may close ang deal doon sa kausap mo? Of course, lagi mo lagi mo i-insert sa isipan niya na dapat mag-avail na siya kasi inaana mo lagi yung power of positioning. Yung power of positioning, napaka-importante yan, is share doon sa kausap mo or sa kliyente mo. Na kapag may kausap ka, you have to make it sure na makuklose mo ang deal. Kasi kahit gaano kaganda ang negosyo na ino-offer mo, tapos hindi mo maklose deal yan, walang kwenta ang explanation mo. Paano ka magkuklose? Importante, hingan mo siya ng valid ID, number 1. Number 2, sendan mo ng application. And number 3, tatlo lang naman requirements natin application form, number 1. Number 2, valid ID. Number 3, of course, yung payment. Paano bang payment? Online, offline. Kung malapit lang, puntahan mo na. Kung malayo, mga abroad, mag-online. Marami tayong ways.
Of course, i-inform na natin yung ating kliyente na para mag-trust sa atin, you have to make sure na ipakita natin lahat ng mga legalities ng company. Yun, isa yan sa mga strategy na ginagawa namin. So, with that, maraming salamat po. Hindi na ko napapahabain. So, may kliyente pa kami doon sa Santa Rosa. So, hindi ko napapahabain ito. Maraming salamat. Ako nga po ulit si AJ. Huwag niyo pong kalimutan bago niyo i-close ito, mag-subscribe sa aking channel. And then, click niyo rin po yung bell, para ma-notify po kayo lagi kapag mayroon akong tutorial pagdating sa Unified. Okay po, maraming salamat and God bless you all.